Madami po ang nagagalit kay Senator Coco Pimentel kaugnay nung nakaraang Senate hearing na parang lumalabas na kinakampihan pa niya si former President Rodrigo Duterte. Alam naman po natin lahat na meron pong atraso itong si former President kay Senator Coco Pimentel. Pero ang lumabas doon sa Senate hearing sa pagkakaintindi po ng marami at yung tinatawag na layman people tulad ko, yung mga ordinaryong Pilipino, ay bakit parang kampi pa si Coco Pimentel sa dating presidente. Kahapon naglabas ako ng video at pinakita po natin yung point of view ng isang abogado na si Atty. Rene Bueno. At doon kahit papano naliwanagan ako ng konti dahil meron siyang sinasabing strategy ng mga abogado. At kung iisipin mo nga namang mabuti, tama yung naging strategy ni Coco Pimentel dahil nahulog sa bitag si former President Rodrigo Duterte at nagsalita siya na nagsalita at umamin siya sa mga krimen na naganap nung panahon niya. So ngayon, samahan nyo naman akong panoorin kung ano ang take dito o kung ano naman ang masasabi ng isa pang abogado na si Atty. Claire Castro. Magkapareho kaya sila ng obserbasyon ni Atty. Rene Bueno? Panoorin po natin ito. Okay, so, mga ka-clear. Of course, sino bang pag-usapan natin dito? Unang-una, may binanggit kasi dito si Senator Bato na siya mismo, pakiramdam niya na na-incriminate ni Pangulong Duterte yung sarili niya sa Senado. Siguro, ito tuloy na-analyze ko mga ka-clear, di ba? Hinayaan ni Senator paano to? Coco Pimentel, magsalita si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, naisip ko tuloy di ba naisip ko tuloy? Because kasi yung una syempre parang ba't ganyan ka Senator Coco? Parang nilamon ka lang ni dating Pangulong Duterte. Ngayon na a-analyze ko mga kaklira, tingnan niyo to ha. Hinayaan niya magsalita, naging friendly siya, di ba naging friendly siya, naging at home ang dating Pangulong Duterte. Okay? So is it not an strategy on the part of Senator Coco? Na, 'di ba? Para makuha yung loob ni dating Pangulong Duterte at maging at is magsalita ka na magsalita. Or ako lang nag-iisip nito. 'Di ba? Sabi niya, "Okay, di sino ba? 'Di ba sabi niya ang daming inamin ni dating Pangulong Duterte. Kanino ba kayo dapat magpasalamat?" O, 'di ba? O, di sa kanya, 'di ba? Siyempre, ano niya 'yun committee niya 'yun So, inisip-isip ko, is it because kilala mo si dating Pangulong Duterte kung gaano siya kadaldal? Kumbaga, may bait? Pinainom mo ng panayan, "Come on, pasok lang, pasok, mga suki, pasok lang." 'Di ba? 'Yun. At dahil napikon kay Senator Risa, ayun, bumuga ng bumuga. Bumuga ng bumuga, 'di ba? Hindi lang sarili niya ang nilaglag niya mga ka-clear. Pati yung mga PNP chiefs niya. 'Di ba? Di Bolsi na nga, General, hindi ko pa masyado nadinig kung merong ni-liquidate. 'Di ba? Pero ang napaamin, mga ka-clear, itong si General Danao. Nadinig niyo ba 'yon? Inamin niya mismo. Tapos, and he was so proud in saying that, in admitting that, in divulging that. Sabi niya, "Etong pulis na 'to dati 'tong magamit 'Di ba? Tapos parang nasimasmasan, hindi ko matandaan kung napa-rehabilitate Oh, sabi niya, bumalik sa bisyo. Yun, tinatake yung asawa niya. Binabaril-baril, ganun daw. So, pinatay namin. Ganun lang ka-casual, mga ka-clear. Tapos singit si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Siyempre, kailangan lumaban. O di balik ulit si kasi lumaban Pero ang una niyang salita, di yun, pinatay namin. Ganon ka-casual si General Danao. I never thought he's like that. Kasi sabi ko nga, ang tahimik niya as General, as PNP Chief. Unlike Bato. Kasi si Digong parang aso, nagpa-provoke, kakaul ng kaul. Yes, nagpa-provoke siya kay Senator Riza. Di ba nga siya na-provoke kay kasi hindi naman nagtatanong. The presence of Senator De Lima, di pa siya na-provoke doon. Di ba?
Yung mga tanong ni Senator Risa ang nagpa-provoke. Saka hindi, nandun na rin kasi mga kakli yung kayabangan eh. 'Di ba? As if nung nadidinig mo siya nagbabasa ng kanyang statement, para siya nagtatalumpati sa podium. The same old campaign parang campaign statement niya. 'Di ba? Projection eh. As if ang nagtatalumpati, feeling niya presidente pa rin siya. 'Di ba? Ganun eh, perception, 'di ba? Politics is perception. Okay, so puntahan natin 'to. Si General ba 'to? Okay. Wala na yung uri-uri na yan. Wala na yung uri-uri na yan. Sige, kung andyan kayo, go ahead. Go ahead. Wala nang Sigurado ka, hindi ka nag-worry ha? Nung dati nangiyak-ngiyak ka, sabi mo ayaw mong mahiwalay sa mga apo mo ha? uri-uri yan. Ano, Sige. pag mag-uri-uri ka, ikaw lang ang talo. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over O doon lang siya mga kaklila. O, tapusin lang natin. the Philippines right now. Okay? Tandaan mo ha mga kaklila. Basahin natin si Senator Bato. Never niyang dininay. Dito sa statement na to, never niyang dininay any liability patungkol sa EJK. Ang sabi niya lang, hayaan mo na siya. Pag nag-worry ka dyan, mas lalo kang malulugi. At ang sa kanya, ang point niya lang, ang ICC walang jurisdiction. Yun lang. 'Di ba? Pero in totality, wala siyang dininay. Wala siyang dininay na ginawa nila yan. Okay. Mga ka-clear, ito ha, tandaan nyo. Never, okay, never pumapel si Senator Bato during sa Senate hearing as resource person. Una siyang bumangka. Lahat, di ba? Nandiyan dyan siya, not as a resource person, but as a senator. No, pala, hindi pala as a senator. Sorry. As a lawyer of former President Duterte. Diba? Sino ba nag-lawyer dito kay Senator, kay dating Pangulo? Nag-lawyer si Senator Tolentino. Nako, nagkalat na ang kanya mga tarpaulin Sabi niya, bigay todo. So, paano to, Senator Tolentino? Saan ka bigay todo dito? Sabi niya, Tol, bigay todo. Saan ka ba bumibigay todo? Para maging lawyer ni Pangulong Duterte? Tanong lang nagkalat na kasi tarpaulin to napaka-disadvantage sa iba na hindi kaya lagi magpa-tarpaulin. Wala pang election, premature campaigning mga ginagawa nito nag-taking advantage Well, anyway, so, dito mga ka-clear, di ba? Dito, hindi pumapel na resource person, walang nagtanong kay General Bato, kay Senator Bato. Kayo mga ka-clear, ina-expect nyo ba kapwa mo, senador, kulig mo, katabihan mo, kasabay-sabay kayo minsan kumain, sabay-sabay kayo tatawan, tatanungin mo ba dyan? Of course, hindi. Si Senator Risa nga, hindi ko alam kung matatanungin niya sa Senator Bato Dapat tanungin niya, di ba? Kaya sabi niya, he will also play as a resource person. Ngayon, ikaw ay nagiging lawyer sa sarili mo, okay lang maging lawyer sa sarili. Pero for dating Pangulong Duterte, di ba? Walang conflict of interest. Talaga lang. Okay, let's go. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Bakit kung talagang ayaw mo ng kasinungalingan, matapang ka, pwede ka naman din humarap sa Quadcom. Doon ka magpakitang gilas. Dahil yung ibinibintang sa inyo, kasinungalingan. Maliwanag sa sinabi mo. So be brave enough to face Quadcom committee. Diba? Doon natin malalaman kung totoo yung sinasabi mo. Ang problema, doon sa hearing ng Senado, bumangka kayo. Kayo yung bumangka. Lahat ng request mo, sinusunod ni Senator Coco Pimentel. Diba? Anong sabi ni Talatak? Attorney, tama, Attorney Claire, may legal dimension ang ginawa ni Coco. Hawkage moves. Okay? He failed to control De La Rosa, pero as to Duterte, tama yon. Let him admit and admit under oath. Yun yung nakita ko lately. Ito lang actually nung
nung nadinig ko siya kanina in-interview, kasi nga 'di ba ang daming mabati ko, sabi ko, baka strategy niya 'to, baka kilala niya kung papaanong dumaldal si dating Pangulong Duterte at because of that, daming siniwalat. 'Di ba? Okay, let's go back. Kailangang lumabas ang katotohanan. Oh, yun pala, katotohanan, huwag ka na matakot sa Quadcom. 'Di ba? At huwag ka nang mag-inquire, huwag kang pumapel as senator. Umupo ka lang doon as resource person and let your colleagues question you. Okay na, teka lang mga kakri, may babasahin tayo. Jamie Boy Bahe, dapat hinayaan na lang ni Coco magsalita, si Dutine niya na ininterrupt. Actually, ano naman, oo nga, I will agree on that. Okay, teka lang. Sabi ni Clan, never interrupt your enemy when they are committing a mistake, attorney. Yeah. Totoo yan. Pero sabi ko, mga ka-clear, may na po na ako. Siyempre, hindi pala ako mag 100% okay kay Senator Coco. Meron kasi nagsasalita pa si Senator, si dating Pangulo Duterte tungkol sa killing, di ba? Pina-stop niya in-interrupt niya May parte na dun Okay? Milo Amor, sabi nga ng isang vlogger sa hearing, huwag pigilan magsalita si Duterte at marami iyang ilalabas. Oo nga. Pero may point La Londolozi, Coco cut him off. He spilled some beans if Coco didn't interrupt. Yeah, kaya nga sabi ko na-realize ko meron pang iba. May portion doon na ini-interrupt niya. So hindi ako magbibigay ng 100% na okay sa'yo, Senator Coco. Kalahati lang. Kalahating nilamon ka. Pa rin. Okay? Pero okay na yan kasi pinabayaan mo magsalita. Okay? Marites Daag, tama strategy ginawa ni Coco, dumakdak si Dude Search Okay, let's go back. So yan ang mga the pertinent Quadcom transcripts. Quadcom, kinuha niya na, retransmitted. Di naman bawal to Early on and all were duly received. Okay, nauna niya nang tinransmit yung Quadcom transcripts. Sumunod yung transcript ng Senate. Na-transmit na po ngayon. Binigay na rin. And the difference with that, mga ka-clear, is it's under oath. Okay, balikan natin magagamit ba to o hindi. Sabi ni Mantemio, if strategy po talaga ni Senator Coco yun, na-take down niya si PRRD. Yes, no? Totoo. Na-take down niya kasi lahat ng, halos, ng mga importanteng dapat na ma-reveal, na-reveal At kadama si John Attorney Claire, dami nga daw material, sabi ni Coco. Yes, oo. Pero sabi nga ng iba nating makaklear dito, sana, di na niya pinigilan yung iba. Diba? Saka sana hinayaan niya na rin naman si Senator Lailo de Lima magsalita, kinakat niya. Mas sobrang kat yun. Diba? Okay, sige. So ito tinawanan lang ito ni ni Senator, tinawanan lang itong pagdadala ng transcript ni ni Trillanes, ni Attorney Panelo. Pero under oath yun. Sabi nga nito, balikan ko lang yung sinabi ni i-correlate ko. Sabi ni Attorney PRRD, di ko na kailangan, di ba yung sinasabing subornation of perjury? Di ko na kinakailangan ang transcript dito. Tama ba? Yung naratibo mo, okay na yan. Pwede na magsampa ng subornation of perjury. Subornation of perjury. Nakalimutan na ni dating Pangulong Duterte na dating fiscal ang elements ng crime. Diba? Wala pa na perjury. Paano subornation of perjury? Diba? Mali sila doon, mali. Gusto niya kasi, alam mo kung bakit hinighlights niya yon. The reason why hinighlights yon, tingin ko scripted yon. Feeling ko lang scripted siya, yung subornation of perjury. To discredit Quadcom. Diba? Panakot, mababa yun. Mababang penalty yun. Kung panakot man yun. The main purpose din kung bakit niya hinighlights yun, mga kaklit, to discredit Quadcom. Kaya di ba lumaki yung issue Di ba? Lumaki yung issue. President Duterte has been president for 6 years. You see what you get. Kung sino siya. So it's up to you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan, puro yan panakot sa kriminal. Wala akong nakita sinabi niyang joke. Sa sinabi niya, yes, medyo tumatawa siya, pero di niya binawi yon. Binibigyan niyo na ng ibang interpretasyon, Senator Bato, kasi nilaglag ka niya. Ilang beses kanyang tinuro, isa ka sa naging commander ng death squad niya.
'Di ba? Hindi yun biro. 'Di ka nga nakasagot, eh. Bakit sana kung biro 'to dapat in-interpolate mo. Ba't hindi mo tinanong? 'Di ba mga clear? Oo, tanong ko lang. Bakit hindi mo yan dininay? On the spot. Bakit hindi mo tinanong at sinabi mo, totoo bang dating Pangulong Duterte na ako ay commander ng death squad? Dahil yan ay pinagsisinungalingan ko, sinungaling ka. Dating Pangulong Duterte, bakit di mo ginawa? Nandun ka eh. Di mo nga dininay. General Danao, di rin dininay. He even admitted that he did it. Sa isang pulis. He committed the crime. Ang tanong ko, city director siya noon, 2012? Pwede pa yang makasuhan ng murder. Ang tanong ko, 2012 ba? 2012, sino mayor doon? Mayor Duterte? Yeah. Duterte. Oo, tama. Mayor Duterte. Pinaimbestigahan ba niya si Danao? Kinasuhan ba ng kaso si Danao for killing a police officer? Kaya nga hindi kayo maimbestigahan kasi wala kayong mukhang lumalabas na wala kayong records ng mga na-eliminate, na-liquidate. Kaya ang lakas ng loob ni dating Pangulong Duterte, sabihin niya na, sige, punta kayo sa Davao, kunin yung records. Paano magkakaroon ng records? Magkakasama kayo. Mga commander niya, parte ng DDS, ng death squad. Magtatago ba kayo ng records kung sino ang mga na... maglalabas ba kayo ng dokumento? Kayo nandiyan dyan. O sumunod, sino susunod na mayor? Anak niya. Sara Duterte. After Sara Duterte, sino nung naging mayor? Anak niya ulit. Anong records malalabas dyan? Aber? Sige. Ay. Siyempre, itatago nyo yan. Diba, sabi nga ni General Torre, nililinis nyo yung mga blatter nyo. Kaya gumaganda daw. Wag ma-offend yung mga taga Davao. Kung sinasabi nyo maganda naman talaga yung Davao. Okay. Walang problema po doon. Kasi yun naman talaga ang impression sa Davao. Maganda daw, di ba? Pero, yan naman ang sinasabi natin, galing kay General Torre. Kaya yung ibang mga pulis dyan, na natanggal, na-reassign kung saan, because nagdodoktor sila ng blatter. O kayo pa kaya, para mawala yung issue ng EJK, Tokhang, linis, of course, malinis. Then file cases in court against him. Pwede yan. Pwedeng magamit yan against him. Admitted siya. Admitted siya na incriminating lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sabit siya eh. Sabit siya. Pati nga sabi ko si General Danao. Si General Danao ang mas malaki ang inamin. Tingin ko dapat General Marbil. General Marbil. Unahin mo na si General Danao. Imbestigahan. Umami na siya ng kanyang ginawa. Yun ang una niyong demanda. Lalo na, under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya, how is he going to defend himself? Alam mo, tingin ko mga ka-clear, hindi siguro na-expect nito si dating ni General Bato na gano'n mangyayari. Kaya nga nandiyan dyan sa tabi niya si Atty. Panelo. Di ba? Taga-Bulong. Nakita niyo ba? Text. Yan. Text. Tapos, biglang, sino ba nagte-text? Text ng text. Tina-text ba ni Atty. Panelo yung mga tanong dapat ni General Bato? Ano kayo tina-text? Sobrang siyang busy talaga. Di ba? Bawal yun sa court sa amin. Although ayoko i-compare ang court, di ba? Pero bawal yun. Contempt kami doon. Di ba? Lalo na kung nakaupo ka doon, kitang-kita ka. Okay, tanging si Bato na lang ang kanyang sarili at ang kanyang sarili ang hindi naniniwala sa death squad. Pero sinabi niya, sige, hindi siya naniniwala sa death squad. Okay. Pero ano yung sinabi
dating Pangulong Duterte na incriminating. Na inamin niyang incriminating kasi under oath. Parte yun ng death squad. Bakit? Sabit siya. Tinuro siya. Yan, senador. General De La Rosa, binanggit siya. Kaya siguro nga malungkot yung mukha niya, nadawit siya. Di niya in-expect. Sabi siguro niya, Pangulo, pinagtatanggol kita. Di ba, natawa nga si Jinggoy kasi si Jinggoy, syempre maka Duterte yan. Obvious. Wag nang i-deny ni Senator Jinggoy na neutral siya. No. Okay? Bakit? Nung inamin yung DDS, dinamit yung that's what, bakit ka tumawas, Senator Jinggoy? Okay, Wonder with Albert, feeling itong mga Duterte kanila ang Pilipinas, yung feeling na walang pwedeng bumangga sa kanila. Ginulo na mag-aamang Duterte ang bansang Pilipinas. Wonder with Albert, thank you. So, bakit tinawanan ito ni Jinggoy? Hindi niya siniseryoso yung sagot? Nakita niyo ba tumawa si Senator Riza? The problem with these people, lalo na yung mga ibang nasa audience, Lourdes Lizondra, feeling ni Bato na sa Senado untouchable siya, unlike sa Quadcom, uulanin siya ng tanong. Diba? Ang sabi niya, ano sabi ko? Lisa, nawala tuloy yung isip ko. Ang sabi ko na, ayan si Jinggoy. Diba? Bakit ka tinatawanan? Dapat yun, sineryoso niya yun kasi that's already an admission. Ano tinawanan niya? Akala ko po walang DDS. Maski na siya nagulat. Hindi ba? Kahit siya nagulat. Tapos tatawanan mo lang. Tapos ang binabara-bara mo dyan si Senator De Lima. Bakit? Kasi pinakulong kayo noon because of plunder involving Janet Napoles. Kaya may galit ka. Kaya kung barahin mo si Senator De Lima, ganun na lang. Diba? Ang pinipraise mo pa dyan, si dating Pangulong Duterte, wala namang problema kung ipipraise mo si dating Pangulong Duterte. Diba? Ang problema kasi, may mga inadmit, tinawanan mo. Gusto mo palabasin siguro, he's just joking. That's already admission, under oath. Diba? Hil Obordo, Attorney, kung napansin mo si Panelo nung Senate hearing habang nagsasalita si Digong, kampante lang siya kahit mali ang sinasabi ng amo niya. Feeling niya napakagaling niyang abogado, kaya kinaya niya ilulusot mo amo niya. Actually, hindi. Tingin ko hindi Okay. Tingin ko ganito, Hil. Text siya, di ba? Text. Kung ano-ano na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, hindi niya yung mag-guide. Bubulong lang siya doon, pero hindi niya mag-guide, hindi niya yung mapapahinto. Feeling ko, nininervous na siya kasi ang daming pinag-a-admit na hindi yun ang tinraining nila, hindi yun ang tinractice nila. Ano ba to? Siguro inisip niya, tignan niyo yung facial expression ni, all throughout. Hindi yun masaway kasi katabi siya eh. Baka kung nasa likod pa, pwede pa, di ba? Katabi siya, pero makikita niyo, ginaguide siya. May portion dyan na binubulungan niya na hindi na matanong. Tungkol yata doon sa question ni Riza, tungkol sa, kung iaakuin mo yan. Joke. Sabi na, joke. May narinig tayo yun. Wala ako nadinig na joke ha, nung tinuro ka ha. Saka kahit joke, ikaw lang sasabing joke, it's under oath. Ay, ito pala, sige, ito na. So, kung under oath siya, din na, i-contempt nila. Bakit mako-contempt? Wait Bakit mako-contempt kung nagsasabi ng totoo? General Bato naman, oh. Diba? Ba't mo ko-contempt nagsasabi ng totoo? Tinuturo ka nga eh. Diba? Kumbaga sa impyerno, hinihila ka rin niya, diba? Katulad ng balak niyang paghila kay Senator Riza, papuntang impyerno. O, paano yan? Magkakasama-sama kayo lahat dyan. Ha? Ang sabi ni unique ka, okay? Nakakatuwa si Bato, pag sila pumapaktay, masaya pa sila, pero pag anak na niya ang binabanggit, galaiting, babysitting lang pinag-usapan, galit na galit. Diba? Anyway, huwag na natin idama, sabi niya, tama naman, huwag nang idama yung anak niya. Siya na lang. Diba? Siya na lang. Kaya lang, sabi nga, tama naman si unique ka.
may comparison eh, tapang-tapang mo, tapos ganyan pala. Di ba? Joke, joke, joke. Pakinggan nga natin. May clip, mga kaklira, kinuha ko to ha. Share ko lang. Kasi naghahanap ako dito ng word na joke, joke, joke eh. Nahanap ko talaga eh. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Oro, commander ng death squad yan. I thought there was no... Oh, see, itong problema mga kaklir eh. Nagsasabi na siya, di siya nagjo-joke, pero ba't tinatawanan pa? Namanhid na tayo sa style. Ito yung ayaw ni Senator Chis Escudero, mamanhid tayo sa style ni dating Pangulong Duterte. Kasi yun lagi ang ginagawa niya for 6 years. Diba? May sasabihin siya, meron siyang i-admit, tapos yung kanyang mga tagapagsinungaling, ay sorry, yung kanyang mga spokesperson, tagapagsalita pala, sorry naman, nagkamali lang naman. Okay, yung kanyang mga tagapagsalita, bibigyan ng ibang interpretasyon yung kanyang mga admissions. For 6 years. So ngayon, itong sinasabi niya, nagsasabi na siya ng totoo, tinatawanan pa rin natin. No, nila pala, hindi ako kasama. Pinagtatawanan pa nila, parang biro. existence. Trabaho ng pulis yan. Oh. Nadinig ka bang joke? Wala, di ba? Tapos yung nasa likod niya, itong julalay niya, talagang ngiting-ngiti. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because, Mga clear. Tell me. May salitang joke? Wala, di ba? Saan ako ni Senator Bato yun? Yung joke na yun. Wala ako nadinig, ha? Pakinggan natin. they were police directors. Tingnan mo yun, nasa likod niya. Tingnan mo yung nasa likod niya, ha? Init na init sa mga sinasabi ni Duterte. Parang siya yung, ang tawag doon, hindi mapakali. Ito, nasa likod niya. Alalay niya to eh. Noon lang nang tinuro si Bato. Handling because they were police directors. Ayan, ha? Senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator Tingnan De La niyo nasa Rosa. likod. Tingnan niyo nasa likod niya. Death squad rin yan. Because they were police directors Di ba? Hindi mapakali, pati yung collar. handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ito, si Danaw, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? See? May alam siya eh. So hindi to joke mga kaklir. Wala ka nakikita joke dito. Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Okay, wait Ronald Labrador, attorney, dapat makita mo recorded video ni Bato kay Chris Ulo ng utos na pumatay at manunog ng... Ay, parang nakita ko yun. Oo, sige nga, hiramin ko nga yun kay Chris Ulo. Parang nakita ko yun. Hindi ko alam kung saan, pero parang nakita ko na siya. Okay? Kaya nga, pati nga reward system, pinakita ko sa inyo, may admission sila, di ba? Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, parangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction. Okay itinake up natin to kagabi. Pero ulitin ko ulit. Lucille, 10:31, napanood niyo yung vlog video ni Kristan na si Diggs at uhaw sa dugo kaya takbo uli sa pagka-mayor. Para na-addict na kasi, no? Doon daw na-addict, di ba? Oo, Lucille. Ganito, mga ka-clear. Nakita ko na isang video nito. Karugtong nito. Okay? Kung mapapanood nyo. Ang sabi niya, di ba, never siya nag-utos. Pero may isang parte dito mismo sa Senate hearing, sinabi niya, inamin niya. Okay? Sinabi niya na nag-try siya. Ito, totoong mga yan. Nag-try ako, pero hindi pumayag. Ang sabi, ikulong na lang.
Yan na, nag-try siya. Ibig sabihin, nag-utos siya na pero according to him, pinagtanggol niya yung mga pulis, hindi pumayag at ang sabi, ikulong na lang. Okay? Ikulong na lang daw ha. Pero bakit si General Danao, isa-isang PNP chief mo dyan, umamin na meron siyang kapwa pulis niya. Dahil nung nakikita niya daw, na binabaril-baril, hindi lang binabaril-baril, tinatakot yung asawa. Anong ginawa nila? Eh di pinatay na lang namin. Pinagyabang. Nagaya si General Danao sa pag-all out nitong si dating Pangulong Duterte. Because laging pinaparinig ni dating Pangulong Duterte, sagot ko yan, ako ang ikulong. O di, nagsiwalat din si General Danao. Kaya ina-encourage ko si General Marbil. Unahin nyo si General Danao kahit kamista mo yan. Hindi ako hahanga. Diba? Unahin mo yan. Nagpapaimbestiga, actually sabi ng PNP, nagpapaimbestiga sila ngayon ng mga unresolved killings. Panahon ni Duterte. Teka lang, dapat hindi lang nung 6 years. Balik siya. 20 years ang dapat na dito, prescriptive period dito. Heinous crime yun eh. Balikan niya yung issue na yun, na inamin balikan niya rin si Senator, yung sinasabi ni, kanina, nung ating ka-clear, na nanunog, mamatay. Pero tingin ko, pare-pareho sila, magkakabaro sila dito, mga ka-clear. Sinunog na rin nila yung records dito. Kaya nga, tinanong si Danao kung sinong pulis yun, di niya na matandaan. Imposible. Unless marami kang na-liquidate, di mo matatandaan. Makaka-clear, kung first time mo mag-liquidate, di mo imposibleng makalimutan mo kung sino yung ginawan mo nun. Tapos sabihin niya, nakalimutan niya, that's baloney. Diba? Unless, sandamakmak, ang ginawa mo, makakalimutan mo talaga yung pangalan nun. Pero you could relate the story vividly. Sabihin mo, tinanong ko sino, hindi mo na alam kung sino. Diba? Yun. Ngayon, pinapakita ko yung video na to, tinuro si De La Rosa, si Senator. Pati yan si Kuy. Pati yan si De La Rosa. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para mga ka-clear, alam ko may kumukha dito ng law, saka may lawyer dito. That's wrong. Tapos nga ngayon, sasabihin ni General Bato, ni Senator Bato, ni Atty. Panelo, na okay yung pronouncement na yon. That's self-defense. Nasaan ang self-defense pag in-encourage mo yung huhulihin na lumaban ka, draw your guns. Pag lumaban, bariling. My goodness. Walang provocation, walang unlawful aggression. Yung reasonable means, wala din. Saan nakuha na idea, encourage them to fight? Talagang palalabasin nila, lumaban. Yun kasi ang pronouncement ni dating Pangulong Duterte, encourage them to fight. Diba? Palabasin yung lumaban. Para isang buhay, mawala na, makitil na, less na yan sa problema ng bayan. Yun ang gusto niya. Diosdado Caninogo. Nang si Bato nilaglag ni Duterte, joke lang daw. Pero si PBBM, sinisira ni Duterte, hindi joke. At nagpapahiring pa siya. May point si Diosdado. Sir Diosdado, yes, may point ka. Okay? So, ano pa? Yun lang. Kaya kinumpara ko lang kung joke talaga. matapos na ang problema ko sa syudad ko. Walang joke to. Tony tuloy. General Bato, Senator Bato, walang joke ako nagdinig. Huwag mong dagdagan. Huwag mong linisin ang kalat niya. Sinabog ni dating Pangulong Duterte. Huwag mong linisin. Nagkalat eh. Ngayon nililinis ngayon ng mga alipores niya. Kita nyo?
Wala daw inamin, ang galing daw ni dating Pangulong Duterte, ang tapang, kinain ng buo ang Senado. Kahit kinain niya ng buo ng Senado, the mere fact na marami siyang inamin, that's under oath. Under oath yun. Okay? Okay, suspend lagi pag nasusuko na si... Oo nga, no? Di ba? Sabi niya nawiwi nga siya eh. Bigla siya nawiwi nung si Senator Rizig tatanong, nawiwi bigla. Nawiwi, di makasagot. Can I ask for suspension? Call of Duty mobile. Laging pinipilit ni Bato, excuse na si Digong, baka marami pang amin. Ay, oo nga! Good point. Oo, totoo yan. Can we just, di ba, pwede na ba umuwi? Pagod na. Kasi ang dami na dadal. Correct. Thank you. Sabi mga ka-clear, critical rin to eh. Critical thinker din. Lahat tayo dito eh. Rudy Rizardo, no courageous questions were asked to Duterte except for Risa. Yes. And dapat, sa susunod, bugbugin nyo ng tanong si Duterte, si Bato. Bugbugin nyo ng tanong yan. Hanapan nyo lahat ng mga ibang ebidensya ng lahat ng admissions nila before. Yung sinabi na additional motivation yan sa mga police, di ba? I-neutralize. Pakita nyo yan. Pati kay Bongo, tanong niya kung anong ibig sabihin niya noon na 2 million. Di ba? Sabi ni dating Pangulo Duterte, 3 million daw yung ibibigay niya pag high value target, di ba? 3 million. Tapos sabi na lang ni Bongo, 2 million na lang. Aba, saan napunta yung 1 million? Di ba? Lucky Aki. Pilit nga nila pinapalis na si Duterte sa room kasi dami sinasabi na nilaglag niya sarili niya. Si Coco takot yan, di strategy yan. Backfire lang kay Duterte, kaya bangan niya. Oh, yes. Well, binibigyan ko lang naman ng konting point si Senator Coco. Although alam ko medyo nilamo naman siya ni dating Pangulo Duterte. Bigyan lang natin ng konting ng positive review ng konti ito. Si Senator Coco. Diyan po sa video ni Atty. Claire, nagkapareho po sila ng pananaw ni Atty. Bueno. Porque pareho silang abogado, nakita nila yung sinasabi nilang strategy. At doon nga sa strategy na yon ay nabitag nila si former president. At dahil gumaan nga ang pakiramdam ni former president kay Coco Pimentel dahil akala niya nasa panig niya si Pimentel, patuloy ang kanyang pagrambol at napaamin sa mga krimen na nagawa niya sa kanyang war on drugs. So kung iintindihin po natin yung pahayag ni Atty. Bueno at ni Atty. Claire, tama nga kaya na nagkaroon ng strategy itong si Coco Pimentel para mabitag nila ni Senator Risa Hontiveros si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay inincriminate ang kanyang sarili at inilaglag pa ang kanyang mga kasamahan katulad ni Senator Bato de la Rosa. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Tama po ba ang sinabi ni Atty. Bueno at ngayon si Atty. Claire?